kutsilyo, iminagayway nito ang kutsilyo sa harapan nila at sinabing papatayin niya ang dalawang babae. Sinubukan niya nung una na sabihin sa mga babae na tumakbo na ito, pero napansin niyang masyadong natatakot ang dalawa para makagalaw. Nang makita niya ito ay tumakbo siya papalapit sa lalaki at tinulak ito sa lupa. Sinabihan niya ang mga babae na magmadali silang tumayo. Umalis na ang mga ito hanggang sa napansin niyang malas siya dahil nasaksak siya ng kriminal sa harap ng mga ito at tumakbo naman paalis ang kriminal. Nagmadali ang mga babae na lumapit sa kanya para tignan kung ayos lang siya, pero huli na sila dahil mamamatay na si Sheena. Hindi makapaniwala ang mga babae at umiyak na lang sila pero masaya si Sheena dahil nagawa niyang iligtas ang mga ito kahit na napaiyak niya ang mga ito sa nangyari. Nagising siya sa isang magandang kwarto habang nakahiga siya sa kama nito. Akala niya ay nakaligtas siya at nasa private hospital lang, pero nang tumingin siya sa paligid niya ay nakakita siya ng maid at isang hindi kilalang babae. Nagsimula na maluha ang maid at tinawag siyang Master Cain, at ang isang babae naman ay niyakap siya agad at tinanong kung nakikilala pa ba niya ang nanay niya. Masaya silang maayos na ito, pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit tinatawag siya ng mga ito na Master Cain. Hindi alam ni Sheena ang mga nangyayari at hindi niya kilala ang mga babaeng ito, at ang pinakaimportante ay kung sino ang batang lalaki sa reflection ng salamin. Inaasahan na natin na matataranta siya sa mga makikita nito. Pagtapos nitong kumalma ay naumpisahan na niya na intindihin na sa kanyang katawan ang nakikita niya sa reflection ng salamin, at sinabi ng babae na 1 linggo na siyang walang malay pagkatapos magkaroon ng lagnat. Iniwan siya ng dalawa para paghandaan siya ng pagkain, at habang nakatingin siya sa salamin ay naiintindihan na ni Sheena ang mga nangyayari. Na-realize niya na siya na ngayon si Cain na anak ng isang noble. Pinangarap niya din na mag-reincarnate siya sa ibang mundo na katulad sa light novel para magawa niya ang mga hindi niya nagagawa sa dati niyang mundo. Tinignan niya ang loob ng kanyang pants at nahuli siya sa ganoong pwesto ni Sylvia at tinignan siya nito para makita kung nakaihi ba ito. Pinakain siya ni Sylvia at kinukwentuhan tungkol sa buhay niya. Nalaman niya na pinanganak siya bilang isang noble na pinamamahalaan ang Gracia Territory at siya ay pangatlong anak ng namumuno sa Silford. Kinarga siya nito para padighayin. Nalaman niya din na mayaman ang pamilya nila at meron siyang 2 kapatid, isang babaeng kapatid at isang stepmother. Gusto niyang lumabas ng mansyon para makita kung ano ang mga nangyayari doon, pero pinaliwanag sa kanya ni Sylvia ang tungkol sa mga teritoryo, halimaw sa gubat, adventurers at marami pang iba. Sinabi sa kanya ni Sylvia na pwede siyang maging wizard pagtanda niya para kalabanan ang mga halimaw. Na-excite siya dito at gusto nang matutong gumamit ng magic agad, pero sinabihan siya ni Sylvia na maaari lang siyang gumamit ng magic kapag tumuntong na siya